Welcome to Love Lines. Good morning Philippines and hello world. Araw ng linggo kaya takasin ba tayo? Ay, umaraw. Kumilimlim kanina kaya inalis ko yung shade. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay at sa mga lahat ng father figure. 11th Sunday in ordinary time. Yun lang. See you later. Sunny Sunday morning. May kulimlim pero may ulap pero ayan ang araw. Maaraw. Yung CLP, June 16, 1 p.m. Sa karaniwang panahon. At sa linggo ito, ating din po ikinagdiriwang ang Father's Day. Kaya sa lahat po ng mga tatay na narito, patingin po natin sila. Happy Father's Day po sa inyo. Happy Father's Day po. Happy Father's Day po. Mayroon po isang patalastas na ating napanood. Ito po ay tungkol sa isang ama sa kanyang asawa at sa kanyang nag-iisang anak. Ang ama na ito ay napaka-responsable niya po sa kanyang pamilya. Mahal-mahal niya ang kanyang asawa at mahal-mahal niya ang kanyang anak. At kung ano po ang hiningi ng kanyang anak, ito po ay kanyang ibinibigay. Kaya one time, kung sila po ay pumunta doon sa mall at nag-shopping. Ang tinuturo po palagi ng mga babayan ay ang kanyang ama. Bawat pili ng bata, sinasabihan ng ina, punta ka sa iyong daddy. Higit na ng pagbayan. Kaya dito mga kapatid, marami pong kinuha ang bata at talaga namang pag nakakuha, sinasabihan niya ang kanyang daddy na siya ang pagbabayad. Dahil that time ay Father's Day, talaga naman ang tatay ay malungkot dahil una-una, hindi siya binabati na Happy Father's Day. Pangalawa, siya naman ang magbabayad ng shopping na kanyang anak. At pangatlo, para malang ititingnan siya na tagabayad para sa kanyang pamilya. Kaya habang sila po ay namimili, malungkot po ang tatay. Nandiyan yung parang umiyak ang kanyang kaluluhugan. Hindi po mamahali dahil hindi siya binabati at hindi sa lahat siya lamang ay tagabayad. Kaya habang binabayad niya, habang nagbabayad siya, inaalala niya, nag-misis ang kanyang mga kaibigan. Ang sabi, nandito kami ngayon ng aking pamilya, kumakain at pinagandaan ko sila, pinagandaan ko sila na pinagandaan nila ako na napaka-espesyal. Nung nabasa ito ng tatay niyon, siya po naman ay nalungkot dahil parang walang nangyayari o walang handa na mangyayari ang kanyang pamilya. Kaya, pagkatapos nila mamili, malungkot pa rin ang lalaki, ang ama. At pagkatapos, nag-iya po ang anak at ang ina, nakakali sila dahil naguro sa pagpapabili. Pumasok po sila sa mahaling restaurant at isip-isip po ng tatay, siya naman ang magbabayad.
Kaya kinalabunan, pagpasok ko nila sa mamahaling listawan, siya po ay binati ng mga crew at sabi, Happy Father's Day. At doon, mayroon ka ng sorpresa ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Tuwang-tuwa ang ama dahil nararamdaman niya na siya pala ay mahal na mahal ng kanyang pagkakas. Kaya sa mga nanay, sa mga anak na narinito, pag-uwi po ng bahay, huwag makalimutan na sorpresa ang inyong ama o ang inyong mga asawa. Mga kapatid, napakahalaga po na ipinapakita natin kung ano po ang dapat natin gawin at ano po ang magandang bagay na itinanong natin sa ating kapwa. Kaya sa likong ito narinig natin sa Ebanghelyo, ang dalawang klaseng talinghana ay isinalaysay ng ating Panginoong Jesucristo na pagkakamping sa pagkakahari ng Diyos. Una, ang sabi ng ating Panginoon, ang pagkakahari ng Diyos ay katulad na nagtatanim ng binhi sa bukid. Isinaboy ang binhi, tumubo, lumaki, at namunga. Kinalaunan, ito po ay aaningin. Ito po ay nagsisimulo sa ating mga tao na kung ano man ang ating nakikita, ano man ang ating kinalakihan, ano man ang ating kinalakihan, ito po ay daladala natin sa ating pag-ibig. Halimbawa na lamang sa loob po ng bahay. Pagkatapos po ng bahay ay walang katahimikan, walang kapayapaan, awal dito, awal doon, sigawan dito, sigawan doon. Sigurado, pagdating ng bata, either siya ay lumangera, either siya ay chismosa, either siya ay palaway, at hindi maganda ang kanyang buhay. Kaya, subalit, kung ang pamilya ay nagmamahalan, ang mga magulang ay pinapahalagahan ang kanilang mga anak, mapag-aruga, matulungin, at madaling lapitan, ay no ay ang sure na paglaki ng mga batang ito o ng mga bata, sila po ay magiging sa mabuting Kristiyano na matulungin sa kanilang kapwa. Kaya nga, mayroon tayong kasabihan, kung ano ang itinanim, siya rin ang aanigin. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ang pagkakaroon ng Diyos ay may tulad natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Kung ano ang ating tinilistan, kung ano ang ating tinalaliman, yun po ay daladala natin sa ating pag-ibig at sa kapwa mo. Pangalawa, kapatid, ang pagkakari ng Diyos ay katulad ng isang mostasa. Ang mostasa ay pinakamaliit, pero pag ito ay tumubo, ito ay pinakamalaki sa lahat ng bunay at pwedeng pabugaran ng mga ibon. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbibigay ng parabula tungkol sa mostasa dahil ang mostasa ay isa sa pinakamisteryoso halaman dahil hindi natin so katagalain na pag ito ay tumubo, ito ay magiging kanunay ng isang malaking puro kahoy. Kaya nga ang pagkakari ng Diyos ay napakahiwaga katulad ng isang butil ng mostasa. Kaya ang buhay nating mga mananampalataya ay napakahiwaga. Minsan tayo po ay katulad ng mga butil na inihagis, tumubo, lumago, at namuhay. Subalit minsan, kahit anong punla sa atin ng salita ng Diyos, hindi ito tumutubo, hindi ito namumunga, dahil hindi ito natin pinapakinggan natin, hindi natin pinag-inilayan, hindi natin isinasabuhay, kaya hindi lumago, at hindi nagiging maayos ang ating buhay, lalo-lalo na
ating pananampalataya. Ang hamon sa ating ng mga mananampalataya, dapat magiging sensitive po tayo sa mga bagay sa ating kapaligiran, lalo-lalo na sa ating pananampalataya. Kung nais po natin paghalingan ng Diyos, magiging katulad tayo sa isang butihing ama. Ang isang butihing ama ay responsable at tinitingnan palagi ang kapakanan ng kanyang pamilya. Hindi niya pinapabayaan ang kanyang pamilya at isa lahat, kanyang pinapakalagaan ang lahat. Ganon din ang Diyos. Palagi na tayong tinitingnan. Palagi na tayong sinusubaybayan. Palagi na tayong binibigyan ng pagpapala kung tayo ba ay nagiging isang mabuting tagapagdala at mabuting miyembro ng ating pamilya. Kaya tinitingnan niya kung lumalago ba tayo o namumunga ba ng sagana. Ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo po ay umago. Tayo po ay tumubo at umago ang ating pag-iisip. Tumubo at umunga katulad ng bihim at ng mustasa ibinanin. Kaya sa ating talagang pag-iwa, hindi po natin parada sa Diyos. Huwag mamunga tayo ng magandang bunga para ating talagang lalaki at umago katulad ng mga buti na ibinanin at katulad ng isang mustasa. The Lord And with your spirit. Kaya naman, mga upo, ang taas po ng inyong kamay at sabay-sabay na yung hindi ng kapamalan ng Diyos para sa mga ama na sa ating dapat. God, our Father, Creator of heaven and earth, when you have given us your Son, Jesus, to be our deliverer, you chose to entrust him to the care of Saint Joseph to be his earthly father. We ask you to bless the fathers, bless them with strength of their spirit. May they love their wives with faithfulness and trust, and they may establish their families with perseverance and work. And may they also be example, exemplar, and Christian virtues. Give them the strength which comes from the gospel so that they will be witnesses of Christ to others. We also remember today the fathers who are working in other countries, away from their families, in order to provide for their daily needs. Keep them always true to your commandments. Keep them faithful in marriage and protect them from any harm. Bless this through Christ, your Son, who lives and reigns with you, and the in the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Lolo, tatay. Happy Father's Day!
Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Asang ka na? Magandang combination ng ano talaga, black sa yellow, ah. Mukha sunflower. Brown sa yellow naman yung sunflower, eh. Kakain muna tayo. 1 to 4, makakapag-livestream pa ako mamaya. Maganda yun, ah, kasi ano, kung may singles, doon ka sa singles. Ano, orientation pa lang naman pala eh. Oops. OTD. Kumulimlim ang kalangitan. Sana wag umulan mamaya. Wag sanang uulan. Ay, roses, so na-revive. Daming pagkain ng ibon. May bunga na yung mga santulo. Ayan. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.